12 dako, 6 na bansa, libu-libong natulungan. Sa dokumentaryong ito ng INC TV, samahan niyo kami sa isinagawang serye ng mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Africa. Dito magsisimula sa mahihirap na mga lugar sa bansang Uganda ang isang serye ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Africa. At sa unang proyekto ay samahan niyo kami sa kanlurang bahagi ng bansang ito. Karaniwan ng isang beses lang sa isang araw kung kumain ng pamilya ni Doreen. Ang ilang pirasong saging na ito, kailangan pa nilang tipirin upang sa kinabukasan ay may maibaon ng kanyang mga anak. Ibintu byonabasa kubapakingira kuba tine sente zo gura emboga zo gura omuceeri nzagasangira rero ko ndabona abaguzi. Larawan si Doreen ng paumuhay ng maraming pamilya sa Nyahanga, Rampara District. Mahigit sa 300 kilometro ang layo mula sa Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. Ang matinding kahirapan sa lugar na ito ang pangunahing dahilan upang ilunsad ang Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang Felix Y. Manalo Foundation. Nabo bashemererwe naza kweta abatahi banje na barranwa na bine tata na bine mawe. We welcome each and every one of you to our activity today. Daan-daang care packages ang inihanda para sa mga residente. Bawat bag ay may lamang 10 kilo ng harina, 2 kilo ng asukal at ng iba pa nilang mga pangangailangan. Sa pagtungo rito sa Uganda ay kaagad na mapapansin ang matinding kahirapan, hindi lamang sa mga kanayunan o villages, kundi maging sa mga lungsod nito, katulad ng Kampala na siyang kapital ng bansa. Sa kabila ng pag-asa na mas giginhawa ang buhay kung maninirahan sa lungsod, kabaligtaran ang nararanasan ng higit na nakararami, lalo pag naghihirap ang dati ng mahirap na kalagayan. Life is so hard. Life is not easy. I don't have a work, I don't work. Batay sa mga naging pag-aaral, halos 80% ng mga nakatira sa mga slum areas ang isang beses lamang kumakain sa isang araw. No supper, no breakfast. Marami pong tao ang nangangailangan po ng tulong. Habang inihahanda ang mga lingap, bagamat hindi po mawawala yung pagod, sakripisyo, pero yun po ay kinikilala naming malaking tulong sa atin pong mga kababayan sa dakong ito. Sa ikalawang araw ng magkakasunod na Lingap sa Mamamayan dito sa kontinente ng Africa, ang napiling lugar ay ang Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. At para mas maging maayos at mas mapayapang okasyong ito, ay dinala rito ang mga tutulungan sa isang malaking hall sa Ensambia Garden. Mahigit sa 1,000 residente ang nagtungo sa Ensambia Gardens kung saan isinagawa ang Care for Humanity. Sa hanay ng mahihirap na residente sa Uganda, ang mga katulad nila na mga persons with disabilities o PWDs ang maituturing na pinakamahihirap. Gustuhin mang magtrabaho ng marami pero walang kakayahan. Ang pakiramdam naman ng iba
ay hindi na sila napapansin o prioridad ng lipunan. Natatangi ang araw na ito para sa kanila dahil malaking pagbabago ang magaganap. Ayon sa mga residente, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon dito ng medical mission. Gaganap po kami ng talaan ng mga ospital na kung saan kaya po nilang i-provide ang services na kailangan ng mga taong naninirahan po sa lugar na ito. At ang Aga Khan University Hospital ay nagdala ng kanilang mga laboratories po, nagdala ng mga gamot at batay din po sa napagtibay, nagugugulan ng Iglesia ni Cristo para maibigay ang pangangailangan ng mga may kapansanan. The PWBPs are one of the what we call neglected individuals in the community. Even when they go to get services, they tend to be put aside or they are given the last chance. Nakita ng mga doktor ang ginawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para makatulong sa mga residente. It's brilliant. I mean, it's overwhelming for us to see the church coming out to reach out to a community, especially a community like this, a community of people that are disabled. These are the most vulnerable people in our community. Ang medical mission na ito ay bahagi ng isang komprehensibong pagtulong sa mga labis na nangangailangan dito sa bayan ng Kira sa Uganda. Kabilang sa mga ito ay ang pagkakaloob ng mahakain ng ilang linggo, pagtatayo ng malinis na palikuran, pagbibigay ng water pump na mapagkukunan ng malinis na tubig, at ang pagpapaganda o repainting ng kanilang mga gusali. Looking at also the work that has been done here, I've seen the borehole, I've seen the toilet, I've seen the community, and these are the exact needs that this community actually needs. I don't know how we can express our happiness to you, but we are so grateful. Kinikilala maging ng mga nangunguna sa lokal na pamahalaan ang malaki na itulong ng proyektong ito. For somebody who is thousands of miles away, the executive minister, Eduardo Menalo, it's so amazing that somebody could have a heart like that. By means of this care for humanity, indeed, we felt the love of God and the concern of the church administration. Sa ikaapat na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako sa kontinente ng Afrika, narito kami ngayon sa bansang Malawi na siyang pang-apat na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang unang pagdarausan dito ng pagtulong ay ang Lilongwe na siyang kapital ng bansa. Sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation, mahigit sa 1,000 pamilya ang nakatanggap ng care packages na may lamang mga pangunahing pagkain katulad ng harina at marami pang iba. Ifeo kunoko moyo wa anthu akuno kwakauma wasintha kwambiri pazifukwa zakuti kumbali ya uzimu ili bwino kwambiri chifukwa titabwera kunoko ambiri kunoko achuluka komanso chali chimene akuyamikira kwambiri kunena kuti yusula bwino pambali ya Mulungu komanso pambali ya thupi ndiye kuti yasintha kauma ino chifukwa ambiri akusangalala chifukwa cha mmene thandizo likubwerera lakuthupi komanso lakuzimu. Ndiye ifeyo kunoko anthu onse ndi osangalala kwambiri moti mpingo ukuonetsa kuti ndi ochepa kutsogolo kuti pempha ndithu pena kuti pakakhale kawaniyeka kuti pakamangidwe olo sukuluso ikakhalepo zikomo kwambiri. Pinakinabangan din ng mga residente ang medical mission. Dito ay nagbigay ng libreng konsultasyon at mga gamot na karaniwang hindi na kayang tugunan ng mga magulang para sa kanilang mga pamilya. These are expensive medicine. In the most of our government hospitals, like health centers, we cannot find this kind of medicine, right? But the church bought it, so we really appreciate for that. Yes, I'm very, 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 very thankful. These are our community, so you are really helping our community. So I'm very, very thankful, and I'm grateful for that. Our friend Church of Christ, they are just giving it for free. We really appreciate for that.
Ganito ang pangkaraniwang tubig na sinasalok ng maraming residente sa mga liblib na villages sa bansang Malawi. Katulad ng mga nasa Chapongo Village, sa sapang ito sila madalas na kumukuha ng maiinom at magagamit sa iba't ibang gawaing bahay. Masukal man at delikado, pero kailangan nila itong tiisin sapagkat milya-milya ang layo ng kanilang komunidad mula sa lugar na maaaring mapagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig. Tirakhala kuti taropetsedwa timakarunga madzi apaseli paja koma timakhala kuti titamwa madzi aja amatibwereka mimba. Subalit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Chapongo. Before, they had to travel several kilometers to get their water. But now, it's next door to them. They can easily get their clean water for their daily survival. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap. In the inauguration, they were singing, so they're very thankful and very happy that they have clean water for many, many years to come. Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chapongo Village, kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng mahakain sa Imvugo Village. Nakatawag ng pansin maging sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent Conchelo walimbaripoti wa the Iglesia ni Cristo Church of Christ pamoja ni Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Imvugo sa Lilongwe City ay ang panlimang araw ng proyektong lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika. Sa ika-6 na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo dito sa kontinente ng Afrika, sa pagkakataong ito ay nandito kami sa Chisembuere Village sa Salima, Malawi, kung saan inaabangan ng maraming mga residente ang isasagawang inaugurasyon ng water pump sa dakong ito. Ang Chisembuere Village ay isa sa mga liblib na pamayanan sa Salima District. Mula sa Lilongwe na siyang capital ng bansang Malawi ay mahigit sa 2 oras ang biyahe. Sa aming pakikipag-usap sa mga residente ng village na ito, lalo naming naunawaan kung bakit ganito na lamang ang kanilang kasiyahan. Ndanji gobo yambo na lumozi ndoti madzadzana vantu mwino mamenyana kumene chifukwa cholimbirana madzi zimasowa madalitso ngati amene wamasowa ngati kuno. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y natulungan ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa mga nagdaang panahon ay ilang beses na rin silang nakatanggap ng care packages mula sa proyektong lingap sa mamamayan. Noong panahon po na wala pa po itong ating bagong borehole po, sila po ay nag-iigib ng halos nasa 2 kilometro, makakuha lamang po ng tubig na kanilang magagamit. Talaga pong makikita nyo sa kanilang mga muka na sila po ay totoong masaya, na sila po ay nagkaroon ng malinis na tubig na ito po ay malapit sa kanilang mga tahanan. At bahagi ng komprehensibong pagtulong sa kanila, marami sa mga nakatira sa village na ito ay nabigyan ng hanap buhay sa pamamagitan ng livelihood projects ng Iglesia ni Cristo, katulad ng eco-farming at ng livestock project. We are here upon the instruction of Brother Eduardo Manalo, beginning tomorrow, going to start being a worker of this farm. Noon pong August 2019 ay isinugo po ng kapatid na Eduardo Manalo ang kapatid na Jun Santos para po makabili po ng lupa dito po sa Malawi
sapagkat ang Malawi po ay, kung atin pong aalamin, ay isa po sa pinakamahihirap na bansa dito po sa Africa. At gusto po nila na makatulong po tayo dito sa mga taong nangangailangan. Bagamat ang Iglesia ni Cristo po ay tumutulong sa abot po ng ating makakaya sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan, hindi po nagkasya ang pamamahala doon, kundi nagbigay po sila ng ganitong proyekto na makatutulong pangmatagalan po, lalo na dito po sa bahaging ito ng daigdig. Ayon sa mga residente, sa pamamagitan ng mga tulong na kanilang natanggap, nagdulot ang mga ito hindi lamang ng malaking kagalakan, kundi maging ng panibagong pag-asa na sa darating na panahon ay makakaahon sila sa labis na kahirapan at mabibigyan ng mga anak ng magandang kinabukasan. Ang sumunod na pinagdausan ng Care for Humanity Project ay ang bansang Zimbabwe. Mula sa kapital nitong Harare City, mahigit sa 120 kilometro ang aming nilakbay patungo sa lungsod ng Chinoyi. Katulad ng maraming rehiyon sa Zimbabwe, ang Chinoyi ay labis na naapektuhan ng pag-urong ng ekonomiya. We don't have business, we don't have work, and people are getting little money. Bilang tugon, namahagi ang Iglesia ni Cristo ng mga care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain pati na rin ng mga hygiene kits. Pinakinabangin ito ng halos 500 pamilya. I'm feeling happy just because the Church of Christ has removed me from hunger, thirst. Oh, the great of hope is in my heart. Pinangunahan ni kapatid na Rico Del Rosario, ang tagapangasiwa ng distrito ng Southern Africa, ang gawaing ito ng pagtulong. Church of Christ is uplifting the children and all people in Zimbabwe. Ito po ay muli pong nangyari sa tulong po ng pamamahala at yun pong bunga ng pagtuturo nila na pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Mula po sa mga paghahandog, mula sa puso ay ito rin po ang ginagamit sa patuloy na paglingap sa maraming mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Ang Zimbabwe ay isa sa mga pinakabagong bansa na isinama sa outreach programs ng Iglesia ni Cristo. Pagdating namin sa bansang South Africa, ang unang pinagdausan ng paglingap ay ang Machulo. Dito namin nakilala si Fortunate. My name is Fortunate Lovo. Mapalad ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Subalit tila hindi tugma ang kahulugan nito sa uri ng kanyang pamumuhay. So it's so difficult. Sometimes I'm sleeping without food. Pero sa araw na ito, maiiba ang kanyang kwento. Machulo Community Center sa bansang South Africa. Ito ang pangwalo na pagdarausan ng Iglesia ni Cristo ng proyektong lingap sa mamamayan dito sa kontinente ng Africa. Karamihan sa makikita po ninyo ng mga narito at tinutulungan ay mga residente sa tapat lamang ng venue na ito. Namahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without food. I'm very grateful to see a church like this one because the community benefits from this. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Gayon na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. Kitang-kita po ang saya ng mga tao na naabot ng paglingap ng iglesia. Katunayan nga ay karamihan sa kanila ay nasasabi nila yung siyamonga o salamat. We've got many words to say, but
We need to say thank you, the Iglesia ni Cristo Church of Christ. At para kay Fortunate, ang nadama niyang pag-ibig mula sa kanyang kapwa ay isang bagay na hindi niya malilimutan. There is no other church who can do this for a person. Na dahil sa pangyayaring ito ay kanyang napagtanto na may pag-asa pang maging tama ng kanyang pangalan ay Fortunate. Siyabonga kakhulu. 6 na taon na ang nakaraan nang isagawa ang inaugurasyon ng Unlad Garment Factory dito sa Kwakwa sa bansang South Africa. Sa paglipas ng mga panahon, marami ng mga residente ang natulungan at nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang mga nooy walang kasanayan sa pananahi at sa iba pang mga gampanin sa factory ay dumaan sa training upang maihanda sa kanilang mga gampanin. Tinuruan po namin sa machine. Kaya nga po mayroon tayong training center dito. Tapos yung pong talaga hindi pwede, ginawa po namin mga servisan, at saka yung sweeper, at saka yung pong naglelay ng tela. Ang ganitong factory ay naglalayo na makapagbigay ng matatag na kabuhayan sa mga residente. Ayon sa mga factory workers, malaki ang naitulong ng hanap buhay na ito para sa kanilang pamilya. When I got the job here, it's improved me a lot and my life is changed a lot. My child sometimes is working long distance from home to school with her own food. Now I'm getting the money for transport for her, then finish the matric now. I've made a lot of things since I was working here. I built my own house. I see where I'm going now. Now my life has direction. I see many changes in my life right now. I'm blessed. I'm blessed indeed. I'm blessed. With the charitable arm of the church, the Felix Y. Manado Foundation, we are gathered here today to help each and every one of you. Praise be to our Almighty God. As part of the series program of the church administration, especially here in the continent of Africa, this livelihood project, the Garment Factory, has been blessed to be remembered. And they are remembered for their dedication in the employment given to them. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, patuloy na naipadarama sa kapwa ang malaking pag-ibig na sila'y matulungan na makaahon sa labis na kahirapan. Kabilang sa mga livelihood projects ng Iglesia ni Cristo sa bansang South Africa ay ang ganitong mga eco-farming. Patuloy na nakatutulong ito sa mga taga-Lady Brand. Sa malawak na lupain na ito sa Petrusburg ay patuloy ding marami ang nabibigyan ng hanap buhay. Pagkatapos naming mapuntahan ang 2 eco-farming projects na ito, ay tumuloy na kami sa King Williamstown. So from KwaZulu-Natal, I came to Eastern Cape. I came to do a work here. No work, it's very hard to find work there. Mula sa kanilang dating tahanan, mahigit sa 500 kilometro ang nilipatan ng pamilya ni Sarpong. I found work here. Ngayoy residente na siya sa King Williamstown sa pag-asang magkakaroon ng matatag na hanap buhay. Subalit katulad ng marami, hindi lamang ang sarili niya ang kanyang itinataguyod, kundi ang kanyang buong pamilya. I have children who are graduates, but they can't find jobs. So all of them, we are in one place, we are sitting at home. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 32.9% ang walang trabaho dito sa bansang South Africa. Kaya hindi katakataka na marami ang nangangailangan ng agarang tulong. I've got no food in my house. I've got no work. It's hard, it's too hard. Kaugnay nito, muling isinagawa ng Iglesia ni Cristo ang proyektong Care for Humanity dito sa King Williamstown. Napuno ng ngiti ang bawat pamilya na pinagkalooban ng food parcels. Para sa marami, hindi lang ito simpleng pagkain sa kanilang mga mesa, kundi kapanatagan sa kanilang mga isipang laging nag-aalala tungkol sa kanilang mga kumakalam na sikmura. 3 months,
3 months. So last me 2 months. It helps. It helps. It will help. It will help. Bukod sa pagkain, ang mga pamilya sa lugar na ito ay salat din sa serbisyong pangkalusugan, kaya't isinagawa rito ang medical mission. Libreng check-up at mga gamot ang ibinigay ng mga health workers mula sa Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. It's very expensive. Got food parcels, medication. We have a lot. We are very, very happy. Mula sa Maseru na siyang kapital ng Lesotho ay 1.5 oras ang biyahe patungo sa Mafeteng na siyang dako ng paglingap. Sa ganitong panahon, batay sa mga residente ay mas mahirap na maghanap buhay. O fitlheletse hana jwale re so kotula dijo tsa rona re tla kotula kgwedi e tlang ya bo 7 a di fumana ha re lemme ha ba di teng masimong ya maubani maubani Maria ke shumelo ka o tsaba serame ke gata ti tsukati se nthata felang hona jwale tlala bo boima haholo hona jwale bo boima mo feta. Hanggang sa kabundukang bahagi na ito ng Mafeteng ay makikita ang pagsisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makapag-abot ng tulong. This is a great help because it is so difficult for us to make ends meet. But the church administration gave us this for free. So we thank Brother Eduardo V. Manalo so much. Now they have the maize meal, they have the oil, the cooking oil, and they have the box of matches for them to keep the bodies warm. So really this give an impact to the life of the people here. Sa isang serye ng paglingap na ito sa kontinente ng Afrika, ang huli naming tinungo ay ang Burundi. Kilala ito bilang pangalawa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bukod sa pagkakaloob sa kanila ng makakain, sinorpresa rin sila ng mga bagong bisikleta na kanilang magamit sa transportasyon at sa paghahanap buhay. On behalf of the Iglesia ni Cristo Church of Christ, we are deeply honored to wholeheartedly present and give these kuko bigiye kutubangukira kujya ku bikorwa no kwiyunguruza kwinyorohera kuza ndagenda ndetse sinshirwe no kwishuri. Uwo mugambi ufise intumbero atari igihe gito gusa, ariko kandi no kugira ngo bafashe abo bose babikeneye kugira ngo batorere inyishu iyo mihangayiko ijanye no kwiyunguruza abanyagihugu. Igihe cyose bazoba bariko baranyonga rino kinga, bazoba bariko baranyonga ku vyizigiro bibashikana kuri kazoza keza. Murakoze cyane. Mula sa Uganda, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Lesotho, at Burundi, ang kanilang karanasan ay tinahi ng iisang kwento, ang paglingap ng Iglesia ni Cristo. Libo-libong pamilya ang natulungan, nabigyan ng atensyong medikal, at malinis na tubig. Tulong na hindi pansamantala kundi pang matagalan. Kaya patuloy nilang nadama na hindi sila nag-iisa. At ito'y nagbunga sa kanila ng mas matatag na pag-asa upang harapin ang labis na kahirapan.